Kung pakiramdam mo na sinubukan mo na ang lahat, ngunit wala pa ring nagbago, may isang tahimik na dahilan para doon. At wala itong kinalaman sa swerte, gobyerno, krisis, edad, o kakulangan ng pagkakataon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa pagsubok na baguhin ang mga panlabas na resulta, ngunit hindi man lang hinahawakan ang nag-iisang bagay na tunay na kumokontrol sa lahat, ang imaheng dala nila tungkol sa kanilang sarili. Hanggat hindi nagbabago ang imaheng iyon, walang tunay na pagbabago ang mangyayari. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay tila umuusad kahit mahirap ang sitwasyon, habang ang iba naman ay natitigil kahit mukhang pabor ang lahat? Hindi ito tsamba. Isa itong panloob na padron. Isa itong pagkakakilanlan. Ito ang batas na patuloy na kumikilos, kilala mo man ito o hindi. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng parang nakahinto ang buhay. May yugto sa aking buhay na araw-araw akong gumigising na walang direksyon, palipat-lipat sa kung anong trabahong lumitaw, ginagawa lamang ang lahat para magbayad ng mga bayarin at manatiling buhay. Nagtrabaho ako sa mga pabrika, sa mga gasolinahan, nagpapalit ng gulong, naglilinis ng langis, tumatanggap ng kahit anong gawain na lumabas. Walang layunin, walang tunay na ambisyon, puro pag-uulit lang. Sa panlabas, mukha akong normal. Sa loob, pakiramdam ko ay napakaliit ko. At ito ang halos walang nagsasabi sa'yo, hindi kailanman pera ang tunay na problema. Ang problema ay kung paano mo nakikita ang sarili mo kaugnay ng pera. Kung sa pinakaloob-looban mo ay tinitingnan mo ang sarili mo bilang isang taong nabubuhay lamang para makaligtas, patuloy na ihahatid ng buhay sa'yo ang mga karanasang pangkaligtasan lang. Ilang beses mo na bang naisip na ang pera ay nagdadala ng alitan, stress, o pagkakasala? Ilang beses mo na bang naramdaman na ang pag-unlad ay nangangahulugang lalayo ka sa mga mahal mo? O na hindi ka isinilang na may tamang katangian para magtagumpay? Ang mga ideyang ito ay hindi basta sumulpot. Ikaw ay nakondisyon. At lahat ng nakondisyon ay maaaring muling ikondisyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-asal na karamihan sa mga desisyong pinansyal ay hindi lohikal, kundi emosyonal. Alam ng mga tao kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ginagawa dahil ang kilos ay laging sumusunod sa sariling imahe. Hindi ka kumikilos ayon sa gusto mo. Kumilos ka ayon sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. May napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais at pagpapahintulot. Marami ang nagnanais na umunlad, ngunit sa loob-loob nila ay hindi nila pinapayagan ang sarili. Nagnanais ng kalayaan, ngunit kinikilala ang sarili bilang limitado. Nagnanais ng kasaganaan, ngunit pinananatili ang mga gawin ng kakapusan. Pagkatapos ay nagtataka kung bakit walang gumagana. Hindi tumutugon ang batas ng atraksyon sa mga salitang inuulit mo. Tumutugon ito sa padron na pinananatili mo kapag walang nakatingin. Ang iniisip mo tungkol sa sarili mo sa mga sandaling tahimik ay siyang namamahala sa realidad mo. Nasaksihan ko ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Mga taong matatalino, masisipag, at tapat na nahahadlangan ng isang bagay, hindi nila kailanman in-update ang kanilang pagkakakilanlan. Gusto nila ng bagong resulta gamit ang parehong lumang imahe. At impossible yon. Hindi ka aangat lampas sa imaheng hawak mo tungkol sa sarili mo. Kailanman. Ang panlabas na mundo ay isang nahuhuling salamin ng panloob na mundo. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa pakikipaglaban sa realidad at magsisimula kang baguhin ang ugat. Hayaan mo akong magtanong ng isang simple, ngunit hindi komportableng tanong, kung may makakamasid sa iyong mga iniisip tungkol sa pera, personal na halaga, at hinaharap sa loob ng isang buong linggo. Anong uri ng buhay ang isipin nilang binubuo mo? Dahil yon mismo ang kasalukuyang ipinoproject. Hindi nagsisimula ang pagbabago kapag dumating ang pera. Dumarating ang pera kapag ang pagbabago ay naganap na sa loob. At hanggat hindi mo inaako ang kontrol dito, patuloy mong susubukan ang lahat at patuloy ding walang gagana. Ngayon, maaaring itanong mo sa sarili mo kung paano ito babaguhin at kung paano babaguhin ang iyong realidad. Sasabihin ko sa iyo ito, hindi ito mahirap, ngunit nangangailangan ito ng dedikasyon at pagkilos. At dito marami ang sumusuko. Ang kailangan mong gawin ay simple, ngunit napakalakas. Kailangan mong magpasya, minsan at magpakailanman, na ang iyong pagkakakilanlan ay magiging mas malaki kaysa sa anumang panlabas na kalagayan. Na ikaw ay magiging taong nais mong maging ngayon, hindi balang araw sa hinaharap. Ngunit bago tayo magpatuloy, may hihilingin lang ako, kung nagugustuhan mo ang iyong naririnig hanggang dito, pindutin ang pag-like sa video at mag-subscribe sa channel.
Hindi lamang nito tinutulungan ang channel na lumago, kundi tinutulungan ka rin itong patuloy na makatanggap ng mas maraming nilalamang nagbabago ng buhay na maaaring magdala sa iyo sa susunod na antas. Ihahatid sa iyo ng algorithm ang mas marami pang ganitong uri ng video, at maniwala ka, ayaw mong palampasin ang pagkakataong ito. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang punto. May ibabahagi ako sa iyo na maaaring maging susi sa pagbabago ng lahat sa iyong buhay, at direktang naangkop ito sa pera, trabaho, at maging sa mga relasyon. Nang simulan kong baguhin ang aking buhay, isa sa mga unang ginawa ko ay ang pagtingin sa aking kapaligiran at mapagtanto na ang lahat sa paligid ko ay nagsasabing hindi na ako maaaring manatili roon. Ang nakikita ko ay hindi ang realidad na gusto ko. Gusto ko ng higit pa. Gusto ko ng mas malaki. At alam kong para mangyari yon, kailangan kong baguhin ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Iniwan ko ang isang matatag na trabaho bilang bombero at nagsimula ng isang negosyo. Isang simpleng negosyo, walang dating kaalaman. Isang negosyong paglilinis. Walang diploma, walang koneksyon, walang manual. Ngunit may isang bagay ako na hindi kailanman maaalis ng sinuman, isang pagkakakilanlan na iba sa kung sino ako noong ako ay isang bombero. Tinignan ko ang sarili ko bilang isang taong nagtatagumpay, hindi bilang isang taong nagsisimula pa lamang. At hindi iyon naging madali. Dumaan ako sa mga pagsubok, kabiguan, at maraming gabing hindi ko alam kung magiging maayos ba ang lahat. Ngunit patuloy kong pinanatili sa aking isipan ang bagong pagkakakilanlan. At ang mas kawili-wili pa, hindi ko nakita ang mga paghihirap bilang hadlang. Nakita ko ang mga ito bilang pagkakataon upang lumago, matuto, at umunlad. Ito ay isang bagay na maaari mo ring ilapat sa iyong buhay sa mismong sandaling ito. Alam kong may mga boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito gagana, o hindi ko kaya, ngunit ang totoo ay hindi talaga sa iyo ang mga boses na yon. Iyan ay naitanim ng mga karanasan sa nakaraan, ng pamilya, ng lipunan. Kapag patuloy mong pinakikinggan ang mga boses na yon, mananatili kang isang karaniwang tao. Ngunit kapag sinimulan mong makita ang iyong sarili bilang isang taong matagumpay, magsisimulang lumitaw ang mga oportunidad, isa pagkatapos ng isa. Kapag nagsimula kang maniwala sa isang bagay, nagsisimula ka rin kumilos sa paraang nagpapatunay sa paniniwalang iyon. Hindi ko sinasabing kailangan mong kumilos na parang isang milyonaryo agad-agad. Ngunit maniwala ka, maaari kang magsimula ngayon pa lamang na kumilos ayon sa taong nais mong maging. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong sandali o perpektong sitwasyon. Ang tamang sandali ay ngayon. At ang aksyong gagawin mo ay magsisimulang humila patungo sa iyo ng lahat ng iyong kailangan. Ngayon, huminto ka sandali at mag-isip, ano ang ginagawa mo araw-araw upang palakasin ang pagkakakilanlan na nais mong maging? Ano ang ginagawa mo upang pakainin ang kaisipan na magdadala sa iyo sa tagumpay? Kung patuloy mong ginagawa ang parehong mga bagay araw-araw at umaasa ng ibang resulta, inuulit mo lamang ang dati mo nang ginagawa. Ang tanging paraan upang baguhin ang mga resulta ay baguhin ang kilos. At ang kilos ay nagmumula sa isang bagong pagkakakilanlan. Kung handa ka nang baguhin ang iyong buhay, gawin mo ito ngayon, itigil ang paghihintay na may panlabas na bagay na magbago muna. Baguhin mo ang iyong pagkakakilanlan sa loob. Kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong karapat-dapat sa tagumpay, magsisimulang dumating ang tagumpay. May isang punto na halos walang nakapapansin at doon mismo karamihan sumusuko. Kapag nagsimula kang magbago sa loob, hindi agad nagbabago ang panlabas na mundo. Mayroong pagkaantala. At ang pagkaantalang iyon ang pagsubok. Maraming tao ang inaayos ang kanilang pag-iisip sa loob ng ilang araw, minsan sa loob ng ilang linggo. Ngunit dahil hindi pa lumalabas ang mga resulta, iniisip nilang hindi ito gumagana. Kaya bumabalik sila sa dating pattern. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko, ang pagpupursige ay hindi lakas ng loob, ito ay isang matatag na pagkakakilanlan. Kapag tunay mong binago kung sino ka, hindi ka na umaasa sa motibasyon. Matagal nang ipinakita ng agham ng pag-ugali ang isang malinaw na katotohanan, ang utak ng tao ay naghahanap ng pagiging pamilyar, hindi kaligayahan. Mas gusto nito ang isang kilalang problema kaysa sa isang hindi kilalang solusyon. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa utang, sa masasamang relasyon, o sa mga trabahong kinamumuhian nila. Hindi dahil gusto nila yon, kundi dahil pamilyar yon. Kapag nagsimula kang umunlad, nagiging alerto ang lumang isipan. Sinusubukan ka nitong hilahin pabalik. Lumilitaw ang tahimik na pagsasabotahe sa sarili.
Biglaang paggastos. Pagpapaliban. Biglaang panghihina ng loob. Naranasan mo na ba ito? Sa mismong sandaling nagsisimula ng umayos ang mga bagay, parang biglang gumuho ang lahat. Nakita ko itong mangyari sa mga taong lubhang may talento. At nakita ko rin ang kabaligtaran. Isang makapangyarihang halimbawa ng taong nagpatupad ng mga prinsipyong ito ay si Oprah Winfrey. Hindi niya binago muna ang kapaligiran. Binago niya ang pananaw niya sa kanyang sarili, kahit pa siya ay lumaki sa kahirapan at pang-aabuso. Bago pa man dumating ang anumang panlabas na pagkilala, nakikita na niya ang sarili bilang isang taong nakalaan sa mas dakilang layunin. Kinumpirma lamang iyon ng mundo kalaunan. Hindi ito swerte. Ito ay panloob na pagkakatugma. Ngayon tingnan mo ang kabilang panig. Ilang kilalang tao ang nagkamal ng napakalalaking kayamanan at nawala ang lahat. Mga taong tumanggap ng napakalalaking halaga ng pera at, makalipas ang ilang taon, ay mas masahol pa ang kalagayan kaysa dati. Nangyayari ito dahil pinalalaki ng pera kung sino ka na talaga. Kapag hindi kayang suportahan ng pagkakakilanlan, bumabagsak ang resulta. Hindi mahalaga kung gaano karami ang pumapasok, palaging may lalabas. Maaaring tumaas ang kita, ngunit hinihila pabalik ng panloob na pattern. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na paulit-ulit kong nakita sa mga kaganapan at pagsasanay. Mga taong masigasig na nagsusulat, tumatango, nadadala ng emosyon at makalipas ang ilang linggo, walang nagbago. Alam mo kung bakit? Dahil sinubukan nilang baguhin ang may malay na pag-iisip nang hindi binabago ang pang-araw-araw na gawi. Hindi nagbabago ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng magagandang salita. Nagbabago ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Bawat maliit na kilos na may pagkakatugma ay nagpapadala ng senyales sa panloob na sistema na nagsasabing, ngayon, ako na ang ganitong uri ng tao. Kung nais mong ilapat ito sa kasalukuyang panahon, magsimula ka sa simple at tiyak. Kung sinasabi mong nais mong umunlad ngunit hindi mo kailanman sinusubaybayan kung saan napupunta ang iyong pera, magsimula kang isulat ang bawat gastusin sa loob ng 30 araw. Hindi upang sisihin ang sarili, kundi upang magkaroon ng kamalayan. Kung sinasabi mong nais mong umangat sa propesyon, ngunit hindi ka kailanman nag-aaral ng bago, maglaan ka ng 20 minuto bawat araw upang matuto ng isang kasanayang pinahahalagahan sa merkado. Hindi ang haba ng oras ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa pagbuo ng gawi na ang maliliit na aksyon na inuulit araw-araw ay may mas malaking epekto kaysa sa malalaking pagsisikap na paminsan-minsan lamang. At narito ang isang pangungusap na kailangan mong tandaan, hindi ginagantimpalaan ng universo ang mga intensyon, tumutugon ito sa mga pattern. Ang ginagawa mo kapag ikaw ay pagod, bigo, o natatakot ang higit na humuhubog sa iyong buhay kaysa sa ginagawa mo kapag ikaw ay masigla. Doon mismo ipinapanganak ang bagong pagkakakilanlan. Kapag kumilos ka ng iba sa dating pattern, kahit hindi komportable, nagsisimula kang muling hubugin ang pagkatao mo. Isang tapat na tanong, sino ka ba kapag walang kahit sinong nakatingin? Dahil ang taong iyon ang tahimik na humuhubog sa hinaharap mo. Ngayon kailangan kong banggitin ang isang bagay na masakit pakinggan, ngunit nagiging mapagpalaya kapag tunay na naunawaan. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil kulang sila sa kakayahan. Nabibigo sila dahil hindi nila natutunang pamahalaan ang sarili nilang mundong emosyonal. At ang pera, higit sa ano paman, ang naglalantad nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiyang pang-ekonomiya na ang pagkabalisa, takot, at pakiramdam ng kawalan ng kontrol ay direktang kaugnay ng masasamang pasyang pinansyal. Ang mga taong magulo ang emosyon ay madalas gumastos upang pansamantalang gumaan ang loob, umiwas sa mahihirap na desisyon, o maghanap ng pagpapatunay. Napansin mo na ba na pagkatapos ng isang araw na punang stress, maraming bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan? Hindi iyon kakulangan sa kaalaman. Isa yung hindi namamalayang pagtatangkangpunan ang kakulangan sa emosyon. Kapag nagsimulang kumita ng mas malaki ang isang tao, ngunit nananatiling pareho ang antas ng emosyonal na kaayusan, nagiging gasolina ang pera para sa panloob na kaguluhan. Nakita ko ito sa mga kilalang personalidad, artista, atleta, at negosyante. Isang malinaw na halimbawa si Mike Tyson. Naabot niya ang rurok ng mundo dala ang talento, kasikatan, at halos walang limitasyong yaman, ngunit hindi niya kailanman inayos ang sarili niyang identidad sa loob. Nauna ang pera kaysa sa emosyonal na paghinog.
Ang kinalabasan ay inaasahan, pabigla-biglang desisyon, mapanirang relasyon, at napakalalaking pagkalugi. Hindi ang pera ang sumira sa kanya. Kakulangan iyon ng panloob na pagkakatugma upang mapanatili ang dumating. Ngayon tingnan ang kabaligtaran. Isang makapangyarihang halimbawa ng taong nagsabuhay ng mga prinsipyong ito si Jim Carrey. Bago pa man dumating ang anumang tagumpay, nakikita na niya ang sarili bilang mahalaga, may kakayahan, at karapat-dapat. Pinanatili niya ang larawang iyon kahit walang anumang patunay sa paligid. Nagtagal ang mundo, ngunit tumugon din. At nang tumugon ito, handa siya. Ito ang sentro ng usapan, hindi ito tungkol sa mabilis na pag-akit ng pera. Ito ay tungkol sa pagiging taong may kakayahang magpanatili, magpalago, at gumamit ng wasto ng anumang dumarating. Sa kasalukuyan, nagiging napakapratikal nito. Kung palagi kang balisa, palipat-lipat ng bayarin, at patay-sindi sa mga problemang pinansyal, ang unang hakbang ay hindi ang kumita pa. Ang unang hakbang ay ang lumikha ng panloob na katatagan. Ayusin ang oras, tulog, pagkain, at kapaligiran. Masyado bang simple? Iyan mismo ang dahilan kung bakit binabaliwala ng karamihan. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral sa kagalingan ng buhay na ang mga taong may maayos na batayang rutina ay gumagawa ng mas rasyonal at pangmatagalang pasyang pinansyal. Nagsisimula ang kaayusan sa labas mula sa kaayusan sa loob. Hayaan mong magmungkahi ako ng isang payak, ngunit makapangyarihang hamon. Sa loob ng susunod na 7 araw, obserbahan ang iyong mga emosyonal na reaksyon bago ang anumang desisyong may kaugnayan sa pera, trabaho, o pagkonsumo. Huwag ka munang magbago ng anuman. Magmasid ka lamang. Tanungin ang sarili, nagdedesisyon ba ako dahil sa takot, dahil sa bugso ng damdamin, o dahil sa linaw? Ang antas ng kamalayang ito ay nagsisimula ng magbasag ng mga lumang huwaran. Sa ikalawang hakbang, pumili ng isang gawain bawat araw na kumakatawan sa paggalang sa sarili. Maaaring hindi bumili ng isang bagay dahil sa bugso, maaaring mag-aral ng kaunti, maaaring tumanggi sa isang bagay na umuubos sa iyo. Isang gawain bawat araw. Walang kabayanihan. Maging tugma lamang. Tandaan mo ito, ang kasaganaan ay hindi nagsisimula sa bulsa. Nagsisimula ito sa pagpipigil sa sarili. Kapag pinamumunuan mo ang iyong emosyon, pinamumunuan mo ang iyong mga desisyon. Kapag pinamumunuan mo ang iyong mga desisyon, pinamumunuan mo ang iyong mga resulta. Hindi binabago ng pera kung sino ka. Inilalantad nito. At kapag nagbago ka sa loob, ang dumarating mula sa labas ay tumitigil na maging banta at nagiging kasangkapan. Ang tanong na natitira ay simple at tuwiran, sinusubukan mo bang kontrolin ang pera, o natututo ka munang kontrolin ang iyong sarili? May isang huling punto na nag-ugnay sa lahat ng nasabi, at ito ay binabaliwala ng karamihan dahil hindi ito komportable. Palaging susubukin ng buhay ang identidad na sinasabi mong binuo mo. Palagi. Sa mismong sandaling magsimula kang kumilos ng iba, mag-isip ng iba, at magpasya ng iba, kikilos ang mundo sa paraang tila nagtatanong, sigurado ka bang gusto mo talagang magbago? Bumabalik ang mga lumang problema, kinukwestiyon ng mga tao mula sa nakaraan ang iyong mga pagpili, at tila mas tumatagal ang mga resulta kaysa sa inaasahan mo. At doon nagaganap ang tunay na laro. Hindi kapag maayos ang lahat, kundi kapag wala pang nagpapatunay. Marami ang binibigyang kahulugan ang sandaling ito bilang senyales na mali ang landas. Ngunit kabaligtaran ang totoo. Iyan ay ebidensya ng paglipat. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neurobiyolohiyang pang-asal na lumilikha ng resistensya ang utak tuwing may bagong huwarang nagbabanta sa luma, kahit mas mabuti ang bago. Kaya nga may kirot ang pagbabago. Lumalaban ang lumang sistema para mabuhay. Ang hindi nakaunawa nito ay bumabalik. Ang nakaunawa ay tumatawid. Natutunan ko na ang tagumpay ay hindi humihiling na pilitin mong magbago ang mundo. Hiniling nito na manatili kang matatag hanggang sa mapilitan ang mundo na sumabay. Ang larawang pinanghahawakan mo sa loob ay nagiging nangingibabaw sa huli. Palagi. Maaaring magtagal, ngunit hindi ito pumapalya. Ang problema, humihinto ang karamihan ng masyadong maaga. Sumusuko sila sa mismong puntong ang pagbabago ay malapit ng tumibay. Sa ngayon, tuwirang naangkop ito sa paraan ng pagharap ng mga tao sa karera, pera, at layunin. Marami ang nagsisimula ng bago na punang sigla, ngunit umaayaw kapag hindi agad dumarating ang pagkilala. Ang iba na may bahagyang umaangat sa pananalapi at agad na nagpapabaya, bumabalik sa mga dating gawi.
Hindi ito kakulangan ng swerte. Isa itong pabago-bagong pagkakakilanlan. Tumutugon ang universo sa kung ano ang matatag, hindi sa kung ano ang matindi ngunit panandalian lamang. Kung nais mong isabuhay ang lahat ng ito sa praktikal na paraan, narito ang huling hakbang, pumili ka ng isang panloob na pamantayan at panindigan mo ito ng sapat na katagalan hanggang sa maging otomatiko ito. Maaaring ito ay pamantayan ng maayos na pamamahala ng pera, araw-araw na pag-aaral, emosyonal na disiplina, o paggalang sa sarili. Huwag mong subukang baguhin ang lahat. Isang bagay lamang ang baguhin mo at panatilihin. 30 araw ng pagkakatugma ay mas mahalaga kaysa sa maraming taon ng pabugso-bugsong pagsubok. Ang pagkakakilanlan ay pinatatatag sa pamamagitan ng pag-uulit, hindi sa pamamagitan ng pag-asa. Itanim mo sa isipan ang pangungusap na ito dahil dito nakapaloob ang lahat. Hindi mo kailanman naakit ang bagay na matindi mong ninanais, inaakit mo ang bagay na tinatanggap mo bilang normal. Kapag ang pag-unlad ay naging normal sa loob mo, wala nang pagpipilian ang panlabas na mundo kundi umayon. Hindi dahil humiling ka, kundi dahil binago mo ang pamantayan. May mas malalim pang antas na halos hindi kailanman ipinapaliwanag dahil nangangailangan ito ng ganap na pananagutan. Hindi ito komportableng pakinggan, ngunit ito ay nakapaglaya kapag naunawaan mo. Ang buhay ay hindi tumutugon sa gusto mong pagbutihin. Tumutugon ito sa kung ano ang pinili mong tiisin. Ang paulit-ulit mong tinatanggap ay nagiging pamantayan. At ang pamantayan ay nagiging kapalaran. Maraming tao ang nagsasabing nais nilang magbago, ngunit patuloy pa rin nilang pinapayagan ang mga pagkaantala, kaguluhan, panloob na mga dahilan, at maliliit na paglabag sa mga pangakong ibinigay nila sa kanilang sarili. At ang maliliit na araw-araw na konsesyong ito ang bumubuo ng isang hindi nakikitang pagkakakilanlan na napakalakas ng impluensya. Napansin ko ito nang simulan kong pagmasdan hindi ang malalaking kabiguan ng mga tao, kundi ang maliliit na pasya. Hindi ang isang malaking pagkakamali ang sumisira sa isang buhay. Ito ay ang maliit na paglihis na paulit-ulit. Kaunting dagdag na tulog kahit alam mong dapat kang mag-aral. Kaunting labis na paggastos kahit nangako kang magpipigil. Ang pagpapaliban sa isang mahalagang usapan dahil sa takot sa hindi komportableng pakiramdam. Sa hiwa-hiwalay na anyo, walang isa man dito ang mukhang seryoso. Ngunit ang pag-ipon ng mga ito ay lumilikha ng isang tahimik na imahe ng sarili, ang isang taong hindi kayang panindigan ang sariling salita. At kapag hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili, hindi rin nagtitiwala ang mundo sa iyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa pag-ugali ng tao na ang tunay na pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagmumula sa mga positibong pahayag, kundi sa panloob na ebidensya. Nararamdaman mong ikaw ay may halaga kapag pinatutunayan mo ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng pare-parehong kilos. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang paulit-ulit na bumibigkas ng mga linyang pampasigla, ngunit nananatiling walang laman ang pakiramdam. Kulang ang ebidensya. Kulang ang pagkakatugma. Kulang ang pagkakaayon sa pagitan ng sinasabi nilang gusto nila at ng ginagawa nila kapag walang nakatingin. Sa kasalukuyang panahon, malinaw itong nakikita. Nais ng mga tao na umunlad, ngunit hindi nila kayang panatilihin ang pokus ng lampas sa ilang minuto. Nais nila ng kalayaang pinansyal, ngunit namumuhay silang reaktibo sa mga tukso, abiso, at biglaang pagnanasa. Nais nila ng kapayapaan, ngunit araw-araw nilang pinapakain ang sarili ng pagkabalisa, paghahambing, at labis na impormasyon. Nagiging magulo ang isipan, pabago-bago ang damdamin, at ang pera ay nagiging salamin ng lahat ng ito. Ang bunga ay palagi ang pagod at pakiramdam na laging tumatakbo, ngunit hindi umausad. Narito ang isang praktikal na pagbabago na halos walang gumagawa, bawasan ang ingay. Mas kaunting otomatikong pagkonsumo. Mas kaunting opinyon ng iba. Mas kaunting paghahambing. Kapag binawasan mo ang panlabas na kaguluhan, nagsisimula mong marinig kung sino ka talaga sa kasalukuyan. At maaari itong manakot sa simula. Ngunit sa katahimikang iyon nagsisimulang buuin ng may kamalayan ang tunay na pagkakakilanlan. Ang mga taong umuunlad ay hindi may mas maingay na isipan. Mayroon silang mas nakatuong isipan. Itago mo ito, hindi ang ginagawa mo paminsan-minsan ang humuhubog sa iyong buhay. Ito ay ang ginagawa mo kahit pagod ka, abala, o walang gana. Doon nahuhubog ang karakter. Doon tumitibay ang imahe ng sarili. At kapag nagbago ang imahe ng sarili, ang pera, mga pagkakataon, at mga ugnayan ay basta na lamang sumusunod. Kung nais mo ng isang huling hamon, narito ang isang simple, ngunit makapangyarihan.
Sa loob ng susunod na 14 na araw, tuparin mo ng mahigpit ang isang pangakong araw-araw mong ibinibigay sa iyong sarili, gaano man ito kaliit. Huwag makipag-areglo. Huwag magpaliwanag. Tuparin mo lamang. Sa pagtatapos ng panahong ito, may isang banayad ngunit malalim na pagbabagong magaganap, magsisimula kang magtiwala sa iyong sarili. At kapag nangyari iyon, ang panlabas na realidad ay nagsisimulang mag-ayos sa mga paraang tila halos mahiwaga, ngunit hindi naman. Ito ay simpleng pagkakatugma na kumikilos. Ang tanong ay hindi kung ito ay gumagana. Ang tanong ay, anong uri ng tao ang unti-unti mong nagiging araw-araw nang hindi mo namamalayan? Dahil ang taong iyon ang siyang lumilikha ng iyong hinaharap sa mismong sandaling ito. May isang bagay na nagsasara sa buong siklo ng lahat ng nasabi hanggang dito, at halos walang nagtuturo nito ng malinaw. Hindi sapat na baguhin ang pag-isip, damdamin, at kilos kung patuloy kang namumuhay sa mga kapaligirang nagpapatibay sa lumang pagkakakilanlan. Ang kapaligiran ang hindi nakikitang pampalakas ng pag-ugali. Palagi itong nakikipag-usap sa iyo. Kinukumpirma nito kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kung ang iyong kapaligiran ay nagsasabi ng kakulangan, pagmamadali, improvisasyon, at kaguluhan, kusang pumapasok ang iyong isipan sa ganitong pamantayan. Automatiko ito. At pagkatapos ay sinasabi ng tao na kulang siya sa disiplina, gayong ang kulang talaga ay pagkakaayon. Natutunan ko na ang mga taong matagumpay ay hindi mas malalakas. Sila ay mas estratehiko. Hindi sila umaasa sa lakas ng loob. Inaayos nila ang sitwasyon upang ang tamang pag-ugali ang maging pinakamadaling landas. Ang mga pag-aaral sa sikolohiya ng kapaligiran ay nagpapakita na ang maliliit na pagbabago sa pisikal na espasyo ay malaki ang epekto sa pagkakataon na mapanatili ang mga positibong gawi. Ang isang maayos na kapaligiran ay nakakabawas ng pagkabalisa, nagpapabuti ng konsentrasyon, at nagpapataas ng pakiramdam ng kontrol. Malaki ang epekto nito sa mga desisyon sa pera, trabaho, at emosyon. Sa mga kasalukuyang araw, isang simpleng bagay na mapapansin, karamihan sa atin ay napapaligiran ng mga stimuli na kumukonsumo ng ating enerhiya. Palaging may mga notifikasyon, labis na impormasyon, paghahambing sa mga social media, at kalat sa ating isipan at paligid. Nais ng isang tao ng kalinawan, ngunit siya ay nabubuhay sa kalituhan. Nais niyang magtagumpay, ngunit araw-araw ay pinapalakas niya ang kanyang mga distraksyon. Nais niyang magbago, ngunit hindi niya pinoprotektahan ang kanyang sariling pokus. At ang pokus ay isang napakahalagang bagay. Ang hindi pagprotekta sa pokus ay nauubos ang oras, at ang pagkawala ng oras ay nagdudulot ng pagkawala ng direksyon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito praktikal na mailalapat. Kung nais mong baguhin ang iyong relasyon sa pera, magsimula sa pagbabago ng kapaligiran kung saan ka gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi. Iayos ang iyong mga papel, mga account, mga aplikasyon, at mga pahayag. Gawin mong nakikita ang mga bagay na dati mong iniiwasang tingnan. Masakit ang kalinawan sa simula, ngunit mabilis itong magpapalaya. Kung nais mong magtagumpay sa iyong trabaho, maglaan ng isang espasyo na tanging para sa pagkatuto. Isang simpleng lugar, ngunit nakalaan lang para doon. Ang utak ay nakakaugnay ng lugar sa kilos. Kapag pumasok ka sa lugar na yon, pumasok ka rin sa uri ng pag-iisip na yon. May dahilan kung bakit maraming tao ang nakakakita ng mga pagpapabuti sa isang sandali, ngunit bumabalik sa dati pagkatapos. Nagbago sila sa loob, ngunit nanatili sa parehong kapaligiran na nagdulot ng dati nilang gawi. Ito ay nagdudulot ng panloob na alitan. At palaging pinipili ng utak ang daan ng pinakamababang resistensya. Kapag hindi nagbago ang kapaligiran, hinihila ka pabalik. Hindi ito dahil sa masama ang intensyon. Ito ay para sa pag-iwas sa paggastos ng sobrang enerhiya. Tandaan mo ito, hindi mo nabubuhay ayon sa iyong motibasyon, nabubuhay ka ayon sa iyong kapaligiran. Kapag inaayos mo ang kapaligiran, may lugar kung saan matatagpuan ang bagong pagkakakilanlan. Ang paglago ay hindi na magiging pagsisikap, kundi magiging bunga ng mga gawain. Ganito nagiging permanente ang pagbabago. Kung nais mong magkaroon ng isang simpleng ehersisyo, gawin ang mga sumusunod sa susunod na 24 na oras. Pumili ng isang espasyo sa iyong buhay na kumakatawan sa kalat, pagpapaliban, o pagtakas. Maaari itong maging iyong mesa, iyong cellphone, iyong schedule, o iyong mga pananalapi. Ayusin lamang iyon. Hindi lahat, kundi isang bahagi lamang. Ang aksyon na ito ay magpapadala ng isang makapangyarihang mensahe sa iyong sistema,
ako na ngayon ay isang tao na may kontrol. At ang mensaheng ito, kapag inuulit, ay magtatayo ng iyong pagkakakilanlan. Sa huli, lahat ng bagay ay bumabalik dito. Kapag ang pagkakakilanlan, emosyon, kilos, at kapaligiran ay magkakasundo, ang buhay ay magsisimulang tumugon ng iba. Hindi dahil may nangyaring mahiwaga, kundi dahil sa wakas ay tumigil ka na sa pakikipaglaban laban sa iyong sarili. At kapag nangyari ito, ang pag-unlad ay hindi na isang pagkakataon, kundi isang hindi maiiwasang bagay. Ngayon, nais kong dalhin ka sa isang mas banayad ngunit mahalagang punto, dahil dito maraming tao ang nagkakamali na akala nila ay nauunawaan na nila ang lahat. Hindi sapat na ayusin ang isipan, emosyon, at kapaligiran kung patuloy mong sinusukat ang iyong halaga batay lamang sa mga agarang resulta. Isa ito sa mga pinakamalupit na kaaway ng progreso. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam lamang ng kasiyahan sa mga araw na siya ay nananalo, tama, o kinikilala, nagiging bihag siya ng panlabas na mundo. At ang mabuhay bilang bihag ng panlabas na mundo ay magdulot ng hindi pagkakapareho sa iyong buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa kaligayahan at pagganap ang isang nakakagulat na bagay, ang mga tao na ang pagpapahalaga sa sarili ay nakabatay sa proseso at hindi lamang sa resulta, ay may mas mataas na konsistensya sa paglipas ng panahon. Samantalang ang mga tao na tanging kinikilala ang kanilang sarili kapag naging tama, ay may tendensyang sumuko sa kanilang daan sa mga unang senyales ng pagkabigo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsisimula ng malakas at pagkatapos ay nawawala. Hindi nila nabigo sa layunin. Nabigo sila sa pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan sa panahon ng hindi nakikitang mga bahagi. Natutunan ko na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging committed sa isang resulta at pagiging committed sa isang pamantayan. Ang resulta ay hindi mo ganap na makokontrol. Ang pamantayan, kapag nagdesisyon ka na ang pamantayan ay hindi na maaaring baguhin, ang mga resulta ay nagiging hindi maiiwasang bagay. Binabago nito ang laro. Hindi mo na itatanong kung kailan ito magiging matagumpay, kundi magtatanong ka na lang, ako ba ay tapat sa aking pinili ngayong araw? Ang tanong na iyon ay nagpapabago ng lahat. Sa mga kasalukuyang araw, ito ay tumutukoy sa kolektibong pagkabahala na nakikita natin sa paligid. Ang mga tao ay patuloy na nag-check ng mga resulta. Balansing bangko, mga likes, mga sagot, mga oportunidad. Ang gawin na ito ay lumilikha ng isang emotional roller coaster. Isang araw pag-asa sa susunod na pagkabigo. Ngunit ang mga tao na patuloy na umuunlad ay natututo na huwag pagtuunan ang pansin ang thermometer kundi ang proseso. Ang binhi ay hindi lumalaki ng mas mabilis dahil patuloy mong hinuhukay ang lupa upang suriin ito. Lumalaki ito dahil araw-araw mong dinidiligan. Narito ang isang pangungusap na kailangan mong internalisahin, ang mga gumagalang sa proseso ay hindi kailanman iwanan ng resulta. Ang buhay ay tumutugon sa pagpapatuloy, hindi sa pressure. Kapag ikaw ay sobra sa pagpupumilit, ipinapakita mo ang iyong pagkabahala. Kapag pinananatili mo ito, ipinapakita mo ang iyong tiwala. At ang tiwala ay isang wika na lubos na nauunawaan ng universo. Kung nais mong mailapat ito ng praktikal, gawin ang sumusunod na mental adjustment mula ngayon. Sa dulo ng bawat araw, sa halip na tanungin ang iyong sarili kung kumita ka ba ng sapat, kung umusad ka ba ng sapat, o kung nakilala ka ba, tanungin lamang ito. Ako ba ay tapat sa taong pinili kong maging ngayong araw? Kung ang sagot, ang araw ay matagumpay, anuman ang nangyari sa labas. Ang ganitong uri ng pagninilay ay binabago ang paraan ng pakikitungo mo sa oras, sa pera, at sa iyong sarili. May napakalakas na kapangyarihan sa pagtigil sa pagpaparusa sa sarili dahil sa mga resulta na nasa proseso pa lamang ng pagbuo. Kapag ginawa mo ito, humuhupa ang pagkabalisa, luminaw ang isip, at gumaganda ang mga desisyong ginagawa mo. At ang mas mabubuting desisyon, kapag paulit-ulit, ay lumilikha ng mas mabuting buhay. Ganoon lang kasimple. Sa huli, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa paghabol sa hinaharap. Ito ay ang kakayahang panindigan ang kasalukuyan ng may sapat na pagkakaugnay hanggang sa ang hinaharap ay mapilitang umayon. Kapag naunawaan mo ito, may isang bagay na kusang nagbabago sa loob mo. Tumitigil ka sa pagmamakaawa para sa mga resulta at nagsisimula kang maging isang taong likas na umaakit ng kasaganaan. Mayroon pang isang huling tabing na kailangang bumagsak, dahil habang ito ay nakatayo, ang lahat ng iba pa ay gumagana lamang ng kalahati. Maraming tao ang naniniwala na ang kasaganaan ay isang bagay na pinaghihirapan at inaabot. Sa katotohanan, ang kasaganaan ay isang bagay na pinahihintulutan.
At ang pahintulot na ito ay hindi lohikal, ito ay emosyonal at nakaugat sa pagkakakilanlan. Maaari mong sabihin na nais mong umunlad, ngunit kung sa kaibuturan mo ay may pakiramdam ng kawalan ng halaga, kawalan ng seguridad, o takot na mapansin, ikaw mismo ang maglalagay ng isang di nakikitang kisam sa sarili mong buhay. At ang kisaming ito ay hindi itinayo ng mundo. Ikaw ang nagtayo nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na karamihan ay may malalim na panloob na salungatan, ninanais nila ang tagumpay, ngunit kinatatakutan nila ang emosyonal na kahihinatnan nito. Takot sa paghusga, takot sa pagtanggi, takot na mapalayo sa pamilya, takot na hindi kayanin, takot na mawala ang lahat sa bandang huli. Kaya ang panloob na sistema ay lumilikha ng kakaibang balanse, hindi hinahayaang tuluyang mabigo ang tao, ngunit hindi rin siya pinapayagang tunay na umusad. Nanatili siya sa gitna, abala, pagod at bigo. Sobrang nagtatrabaho, kakaunti ang kinikita, at tinatawag niya itong realidad. Natutunan ko na ang tunay na hadlang ay hindi kailanman nasa pera, sa merkado, o sa mga oportunidad. Ito ay nasa emosyonal na relasyon ng isang tao sa pag-unlad. Ang lumago ay nangangahulugang pagtanggap ng bagong posisyon sa mundo. Nangangahulugan itong tumanggi sa mga bagay na dati ay katanggap-tanggap. Nangangahulugan itong hindi nakasya sa mga lumang lugar. At nakakatakot iyon. Kaya napakaraming tao ang sinasabotahe ang sariling pag-usad sa mismong sandaling nagsisimula ng gumana ang lahat. Hindi dahil ayaw nilang magtagumpay, kundi dahil hindi pa sila ligtas sa pakiramdam na panindigan ang susunod na antas. Sa kasalukuyang panahon, malinaw itong nakikita. Tumataas ang kita ng mga tao, ngunit kasabay ding tumataas ang gastos. Nagsisimula silang makilala, ngunit nagtatago upang hindi mapansin. Nakakatanggap ng mga oportunidad, ngunit nag-aalinlangan hanggang sa mawala ang mga ito. Ang lahat ng ito ay walang malay na pagtatangka na bumalik sa emosyonal na antas na pamilyar. Ang utak ay hindi naghahanap ng pinakamainam. Hinahanap nito ang nakasanayan. Tandaan mo ito, pinananatili mo lamang ang mga bagay na komportable kang panindigan. Kung ang kasaganaan ay mabigat pa rin, mapanganib, o nakalulungkot sa loob mo, hindi ito mananatili sa labas. Ang tunay na gawain ay hindi ang kumbinsihin ang isipan na kaya mo. Ito ay ang turuan ng panloob na sistema na ligtas ang pag-unlad. Kung nais mo ng isang simpleng ngunit malalim na ehersisyo, gawin mo ito sa mga susunod na araw. Sa tuwing may mabuting mangyari, sa halip na mag-alala kung hanggang kailan ito tatagal o kung ano ang maaaring magkamali, pahintulutan mo lamang. Huminga ka at sabihin sa loob mo, kaya kong panindigan ito. Mukhang maliit, ngunit binabago ng pahintulot na ito ang emosyonal na padron. At ang emosyonal na padron ay binabago ang mga desisyon. At ang mga desisyon ay binabago ang mga tadhana. Sa huli, ang lahat ay nauwi sa iisang bagay. Hindi mo sinusubukang lumikha ng bagong buhay. Inaangkop mo ang iyong sarili upang magkasya sa buhay na matagal nang sinusubukang lumapit sa iyo. Kapag nangyari ang pagkakaugmang ito, humihina ang pakikibaka, bumababa ang pagkabalisa, at dumarami ang daloy. Hindi dahil mas nagsikap ka, kundi dahil tumigil ka sa paglaban. Ang huling tanong ay hindi kung kaya mong umunlad. Ang tanong ay, sapat ba ang pakiramdam mong ligtas upang pahintulutan itong mangyari? Dahil kapag nagbago ang sagot na yon sa loob mo, tumutugon ang panlabas na mundo ng walang hirap. Marahil, habang pinakikinggan mo ang lahat ng ito, may isang bagay na tahimik na pumwesto sa loob mo. Hindi bilang pagsabog, kundi bilang payapang linaw. Ganyan nagsisimula ang mga tunay na pagbabago. Hindi sa ingay, kundi sa kamalayan. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay sa paghahanap ng panlabas na pagbabago, gayong ang tunay na pagbabago ay palaging nangyayari sa mismong sandaling nagsimula kang makita ang sarili mo ng iba kaysa dati. Wala sa mga sinabi rito ang nangangailangan ng pagiging perpekto. Kailangan lamang nito ang katapatan sa sarili. Katapatan upang mapansin kung saan mo pa rin tinatanggap ang mas kaunti kaysa sa nararapat. Kung saan inuulit mo pa rin ang mga lumang padron habang umaasang may bagong resulta. Kung saan patuloy kang nakikipag-ayos sa isang bersyon ng sarili mo na dapat ay naiwan na sa nakaraan. Ang ganitong uri ng kamalayan ay hindi basta lumilitaw. Dumarating ito kapag handa na ang isang tao na umusad. Kung may saysay sa iyo ang nilalamang ito, isipin mo ang isang taong laging nagsasabing nasubukan na niya ang lahat, na siya ay masipag at nagsisikap, ngunit palaging bumabangga sa parehong di nakikitang kisam. Minsan, ang kailangan ng isang tao ay hindi mas lakas, mas trabaho, o mas sakripisyo, kundi isang bagong paraan ng pagtingin sa sarili.
Ibahagi mo ito sa taong iyon na espesyal sa'yo. Maaaring ito mismo ang impormasyong kulang sa tamang sandali. Samantala, patuloy mong obserbahan ang sarili mong mga padron, ang iyong araw-araw na mga desisyon, at ang identidad na binubuo mo kapag walang nakatingin. Dahil doon, sa maliliit na sandaling iyon, tahimik ng pinagpapasyahan ang susunod na antas ng iyong buhay. Sabay tayong magpatuloy at hinihintay kita sa susunod na video.